Hindi porke kayo ay miyembro ng KOJC, you have become less of a Filipino. Hindi ibig sabihin kayo ay KOJC, mas maliit lang ang inyong karapatan sa ilalim ng ating batas at ating saligang batas. Pantay-pantay ang ating karapatan, anong relihiyon ka man, dahil tayong lahat ay Pilipino. Many people, even from other religious denomination or religious sects, have tried to simplify this whole issue as between your leader and KOJC alone, which I appeal to the many of our Filipino brothers now who are watching. Alam kong marami nakasubaybay. Tanggalin po natin ang ating bias or prejudice na ito ay patungkol lang sa mga miyembro ng KOJC. Ang mga inaapi, ang mga karapatang sinasamantala at tinuyurakan doon sa Davao, hindi lang po sila KOJC. Sila po ay kapwa natin Pilipino. Ako ho ay mula sa Roman Catholic. At hindi rin naman ako mananahimik kung ang nangyayari sa inyong organisasyon, sa inyong sekta o sa inyong relihiyon ay ginagawa sa simbahang Katoliko. Hindi dahil sa simbahang Katoliko kung miyembro, kundi sila rin ay kapwa natin Pilipino. Yung pagrespeto, respect for humanity, walang kinikilalang nationality, walang kinikilalang relihiyon, walang kinikilalang political affiliation. Ang respeto sa karapatang pangtao, kahit ano ka pa, dapat respetuhin ng gobyernong siyang sanang kumakalinga at nagtataguyod, nagtatanggol ng ating mga karapatang pantao. Kaya ako ay naririto, nakikiisa sa inyo ngayong gabi. Ulitin ko, bilang isang Pilipino. Dahil hindi dapat saktan, hindi dapat abusuhin, at hindi dapat yurakan ang karapatang pantao ng mga Pilipino, higit sa lahat, nung mga alagad ng batas, na dapat sana'y naglilingkod, nagsisilbi, nagtatanggol, at nagtataguyod ng kaayusan sa ating lipunan. But again, I am here to stand with you, my fellow Filipinos. Hindi tayo dapat ang nag-aaway-away at higit sa lahat, hindi tayo dapat sinasaktan, pinagmamalabisan ng gobyernong dapat sana'y nag-aalaga, nagkakalinga, nagpoprotekta at nagtataguyod sa ating mga karapatan. I do not want also to belabor on the legal aspect of the case. But just to simplify, yung sinasabing writ of amparo. Yung writ of amparo is a remedy available to any person. Alam ko pong napag-aralan nyo na rin yan. Whose life, liberty, or security is violated or under threat of being violated by public official, public employee, or even public individual or private individual or private entity. Sa nangyayari po doon sa inyong place of worship, which again, another violation of our Constitution because under Article 3, Section 5 of our Bill of Rights, may garansya yung inyong karapatan to freely practice, enjoy religious freedom, profession, and belief. At all times shall be allowed and shall not be violated. Nasa saligang batas po natin yan. Subalit ang nangyayari doon sa inyo, yan po'y simbahan.
Pagkakalam ko, yan din po ay residential place ng karamihan sa inyo. At yan din ay mayroong eskwelahan, may mga kabataan. Subalit, yung mga kabataang Pilipino, yung mga kababaihang Pilipino, yung mga kababayan nating Pilipino, na nagkataon ang kanilang religious belief, kagaya ninyo ay KOJC, hindi nangangahulugang meron ng lisensya ang ating mga alagad ng batas na sila'y gamitan ng tear gas. Na sila'y pakitaan ng matataas na uri at kalibre ng baril. Na magdala ng mga sniper rifle at sniper personnel ng PNP. At magdala ng libu-libong tao just to enforce the warrant of arrest.